Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Papa Dudut, at sa staff ng inyong napakagandang programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zosima, taga Antipolo Rizal at isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Sumulat ako sa inyo para i-share ang aking istorya ng pagkakamali at muling pagbangon. Sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong maging asawa ko si Owen. Papa Dudut, hindi naging madali ang buhay namin ni Owen dahil hirap at sakripisyo agad ang bumungad sa amin. Isabay pa rito ang sadamakmak na problema ang nagtangkang sumira sa relasyon namin. Nangaliwa noon si Owen at sobra akong nasaktan. Pero sa paglipas ng panahon, muling natauhan ang asawa ko at bumalik sa akin at dahil sa mahal ko siya, ay tinanggap at binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Pero Papa Dudut, mukhang nagkamali yata ako ng desisyon. Saan ka galing, Owen? Huwag mo nang ikatwiran sa akin na galing ka sa trabaho kasi hindi ako maniniwala. Hindi kasi kapani-paniwala na araw-araw na lang nag-o-overtime ka. Natatandaan kong kumpronta ko sa kanya isang gabi nang umuwi siya ng late sa usual na oras ng pag-uwi niya sa bahay. Nag-overtime nga ako. Sandali, bakit ba marunong ka pa sa akin? Kung gusto ko mag-overtime sa trabaho, mag-overtime ako. May halong paninindak niya sa akin. Gusto ba niyang ipakita sa akin na siya ang boss ng bahay at tila wala akong karapatang sitahin siya sa kanyang mga ginagawang pagkakamali? Hindi ako tanga, Owen. Alam ko na hindi ka galing sa trabaho mo. Saan ka galing, ha? Teka, siguro may kinakalokohan ka ng ibang babae, no? Tama ba ako? Panghuli ko noon sa kanya. Bahala ka mag-isip dyan ng kung ano-ano, wika niya sa akin. Para bang binabaliwala lamang niya ang galit ko. Samantala, Papa Dudut, ay nakaramdam naman ako ng pagkapikon. Araw-araw mo na lang kasing ginagawa yan. Palagi ka na lang umuuwi ng late. At kahit na linggo na day off mo, palagi kang may kinakatwiran na nasa opisina ka. Pagpahayag ko ng suspetsa sa kanya. Owen, may asawa ka na. Kung ganito lang pala ang gagawin mo sa akin, di sana hindi mo na lang ako pinakasalan, sabi ko pa sa kanya. Sa puntong iyon ay hinarap na ako ng aking asawa. Bakit ba ganyan kang mag-isip, ha? Minsan mo na akong niloko, Owen. Nadala na ako sa iyo. Kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ako, sagot ko noon sa kanya. Zosima naman, matagal na yun pero inuungkat mo pa rin. Oo, nagkamali ako noon pero pinagsisihan ko na yun. Matino na ako ngayon, giit pa niya. Ngunit noong mga sandaling yon ay hirap akong paniwalaan siya. Sana lang talaga at totoo yung sinasabi mo, sabi ko na lamang sa kanya. Sa puntong yon ay huminga na lamang ng malalim si Owen. Okay, I'm sorry. Hindi na mauulit. Maya-maya ay sabi niya sa akin sa mahinahon na boses. Samantala iyon naman ang naging pagkakataon ko para ilabas
ang aking matagal nang saloobin. Intindihin mo naman sana ako. Kailangan ko rin ng pagmamahal, atensyon at kalinga mo. Napapansin ko kasi na puro na lang sa trabaho mo nakatuon ang atensyon mo. Wala ka ng panahon sa akin. Owen, hindi masamang magtrabaho ng gusto para makaipon ng pera pero sana magkaroon ka naman ng panahon sa akin. Owen, hindi ako alipin sa bahay na ito. Asawa mo ako. Kailangan ko ng pagmamahal at presensya mo. Naunawaan kita pero sana naman ay unawain mo din ako. Pakiusap niya noon sa akin. Ilang beses ko nang sinubukan, kaso kahit na anong pilit kong unawain ka, hindi ko magawa kasi umaabuso ka na, Owen. Matanong kita, mahal mo pa ba ako? Seryosong tanong ko na sa kanya. Mahal kita, Susima. Dahil kung hindi kita pakakasalan. Kung hindi kita mahal, hindi ako makikisama sa iyo. Hindi ko pag-aaralan at hindi ako magpapakadalubhasa sa kultura at wika mo para lang makasundo kita. Marami akong sinakripisyo sa iyo, Susima. Kaya isipin mo, gagawin ko ba yon kung hindi kita mahal? Mag-isip ka nga, pahayag niya sa akin. Nabahagya ko namang kinontra. Pero sa mga pinapakita at pinaparamdam mo sa akin, para na akong walang halaga sa iyo. Owen, kung mahal mo talaga ako, bibigyan mo ako ng importansya. Isasama mo ko sa priority mo. Maglalaan ka ng maraming oras sa akin at hindi sa trabaho. Kung gusto mo kong makasama, hindi ka uuwi ng late sa bahay at hindi mo gagawing tulugan lang ang bahay. Alam mo, Susima, napupuno na ako sa iyo. Minsan tuloy ay napapaisip ako kung bakit pa kita pinakasalan. Bigla na lang niyang nasabi yon sa akin. Hindi ko naman mapigil ang ilabas ang aking disappointment sa kanya, Papa Dudut. Kita mo na? Di lumabas din ang totoo. Pagkatapos doon ay nag-walk out na ako para bumalik na sa aking kama at tulugan na lamang ang asawa ko. Pero sinundan ako ni Owen. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano dyan. Basta pinapangako ko sa iyo, hindi na kita lolokohin pa. Yun ang assurance na ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Hindi ko maiwasan na pagdudahan ulit ang katapatan sa akin ni Owen. Parati kasi siyang walang oras para sa akin. Nagsimula na rin siyang manlamig sa akin bagamat wala naman akong nababalitang may kabit na naman ang asawa ko. Ay hindi pa rin ako nagpakakampante. Madalas ay selos, tampuhan at awayan na nauuwi sa ilang linggong walang pansinan. Dahil doon, Papa Dudut, pumasok na sa isipan ko ang sumuko at hayaan na lamang ang asawa ko. Hanggang sa makilala ko nga si Reynard sa chat na siyang nagpabago ng buhay ko. Naging magkaibigan kami ni Reynard at hindi naglaon ay naging close. Pero sa chat lang kami nagkakausap. Pero minsan ay napag-isipan na namin na magkita sa personal. Ano, Susima? Mag-e-extend ka pa ba ng oras sa computer? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Aljen. Oo, Aljen, hindi pa kasi ako tapos dito Baka mag-extend pa ako ng 1 oras. At saka may hinihintay ako dito. Nagtaka naman ng aking kaibigan sa sinabi ko. Sino naman niyang hinihintay mo? Usisa niya. Hinihintay ko si Reynard. Nagkasundo kaming magkita ngayon dito. Masaya at puno ng positive vibes ang aking sarili ng mga sandaling yon. Na naman? Teka, Susima. Napapansin ko nagiging madalas na yung pagkikita ninyo dito sa computer shop. Bakit? Tila nanunuri niyang tanong sa akin. Siyempre, close friends kami ni Reynard. Sagot ko na lamang kay Aljen. Kung sa bagay, mabay talaga si Reynard at pala kaibigan. Pero Susima, baka naman ma-develop ka na sa kanya ha? Baka nakakalimutan mong may asawa ka na. Aljen, hindi ko makakalimutan yun. At saka hanggang friends lang talaga kami ni Reynard. At saka hindi pumasok sa isipan ko na
kaliwain ang asawa ko. Mahal ko pa rin si Owen. Pero tandaan mo, Susima, hindi pwedeng maging malapit ng sobrang babae sa lalaki kasi 99% sure isa sa inyo ang madedevelop. Kahit na sabihin mo pang may asawa ka na, kung super close kayo ni Reynard, baka ma-develop ka sa kanya. O baka siyang mahulog sa'yo. Kaya ingat ka lang, malakas ang charm niya, gwapo pa. Panis ang asawa mo. Ikaw talaga, huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. Hindi ako magpapahuli sa charm niya. O, natatanaw ko na si Reynard sa labas. Papunta na rito. Teka, tatawagin ko, Reynard? Reynard? O, Susima, Aljen, kumusta na kayo? Ayos naman kami, Facebook lang. Nga pala napapansin namin ni Susima na madalas kang naririto. Nagbebenta ka rin ba ng mga sabon at lotion sa internet? Oo naman, mas marami akong customer sa internet. Eto nga mag-a-update ako ng mga orders ngayon. Wow, mukhang malaki ang mabibenta mo ngayon ha? Naku, sana nga Susima. Kailangan ko makabenta talaga ng marami kasi 4 ng anak kong pinag-aaral. Ang swerte talaga sa'yo ng pamilya mo kasi napaka-hardworking mo. Naku, salamat. Nga pala, kumusta ring asawa mo si Owen? Ayun, sakit pa rin talaga ng ulo hanggang ngayon, ang sabi pa ni Susima. Ano naman ang ibig sabihin mo? May trabaho naman siya, hindi ba? Tanong pa ni Reynard. Oo, may trabaho nga siya. Pero hindi sapat yung kinikita niya para sa amin. Eto nga, problemado ako sa pera. Tapos, isama mo pa yung ugali ng asawa ko. Hindi ko masakyan. Masyado kasing siloso. Unawain mo na lang. Sabi mo na problema ka sa pera. Gusto mo itulungan kitang kumita ng extra income? Isasama kita sa networking na pinapasukan ko. Mukhang maganda yan. Bakit hindi? Dagdag kita rin yan at saka para hindi na rin ako umasa kay Owen. Ang sabi ko pa. O paano? Gusto mo na bang magsimula bukas? Talaga bukas? Naku, salamat ha Reynard. Naku, wala yun Susima, basta ikaw malakas ka sa akin. Papadudot tinanggap ko ang alok ni Reynard nang sa ganon ay hindi na ako umasa pa sa kinikita ng asawa ko. Gusto ko rin kasing ipakita kay Owen na kaya kong mabuhay nang wala siya. Naging maayos naman ang lahat pero hindi ko maasahan na mahuhulog pala ang loob ko sa kanya. Papadudot, hindi mahirap mahalin si Reynard. Stable na ang buhay niya kumpara kay Owen na parang nangangapa pa. Mabait at magiliw din si Reynard pero ang higit na nagpahulog ng loob ko ay ang pagiging maalaga niya at maalalahanin. Siya rin ang naging sandigan at naging tagapayo ko sa tuwing nagkakaroon ako ng problema kay Owen. Hanggang isang araw. Alis na ako. Papasok pa ako sa trabaho. Malamig na wika sa akin ang aking asawa. Teka, hindi ka ba kakain muna? Nagtatakang tanong ko naman sa kanya. Wala akong ganang kumain, sagot ni Owen sa akin. Anong walang gana Owen naman oh? Nagpakahirap akong maghanda ng pagkain sa'yo tapos hindi mo lang kakainin. May pagtatampong sabi ko. Di kainin mo. Nairitang balik sa akin ng asawa ko. Sa puntong yun ay napikon na ako sa aking asawa. Bakit ka ba ganyan sa akin ha? Bakit ba patuloy ka sa pambabaliwala sa akin? Alam mo kung ayaw mo sa akin, sige hiwalayan mo na ako. Di maghiwalay tayo. Ganon kasimple, sagot niya sa akin. Sa puntong yun ay napikon na ako. Sumusobra ka na Owen. Nasasaktan na ako sa pagtatrato mo at pambabaliwala mo sa akin. Araw-araw na lang palagi mo akong ginaganito. Parang hindi na asawa ang trato mo sa akin. Hindi mo na ako niyayakap
o nilalambing. Kahit na halik ay hindi mo ibinibigay sa akin. Tapos sa kada pag-uwi mo ng bahay tinutulugan mo lang ako. Kapag pagising mo, magbibihis ka ng damit at diretsyong papasok ka sa opisina. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Bakit, nagsasawa ka na ba sa akin? Tanong ko pa sa kanya. Hindi naman ako nagpapabaya sa iyo, Susima. Regular naman akong nagbibigay ng pera, hindi ba? Para bang gusto niyang ipahiwatig noon na utang na loob ko pa sa kanya yung panlalamig niya sa akin. Hindi pera ang gusto ko kundi isang asawa, na ibulalas ko noon sa kanya. Sawang-sawa na ako sa sitwasyon natin. Kasal nga ako sa iyo pero parang wala naman akong asawa dahil sa pambabaliwala mo sa akin. Owen, may hangganan din ang pagtitiis ko. Pagod na ako. Ayaw ko na ng ganito. Sabi ko pa noon kay Owen pero inalisan lamang niya ako. Samantala noong araw din na yon ay napagpasyahan kong makipagkita kay Richard para magpalipas ng sama ng loob. Naikwento ko sa kanya ang mga pambabaliwala sa akin ng aking asawa at agad namang nakisimpatya sa akin ang aking kaibigan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mainis diyan sa asawa mo. Palagi ka na lang niyang binibigyan ng sakit ng ulo. Hindi niya dapat ginagawa yun sa'yo. Dapat ay pinapahalagang kanya. Wika ni Reynard sa akin. Alam mo, natatakot nga ako sa pwedeng mangyari. Na baka bumalik na naman siya sa dati. Reynard, nangaliwa na kasi sa akin ang asawa ko noon. Nagkabalikan lang kami kasi sabi niya sa akin na pinagsisisihan na raw niya yung ginawa niya. Pero parang ayaw ko namang maniwala. Yun ang aking pangamba noon. Mahal mo pa ba siya? Seryosong tanong niya sa akin. Oo, mahal ko pa rin siya kahit papaano. Pero minsan Reynard din napapaisip din ako kung tama ba itong ginagawa ko. Parang gusto ko na rin magpahinga sa mga sama ng loob na ibinibigay niya sa akin. Pag-amin ko noon sa kanya. Parang gusto mo na makipaghiwalay, panunubok niya sa akin. Hindi ko naman may tatanggi kay Reynard na punong-puno na ako sa aking asawa. Parang gano'n na nga. Sabi ko pa sa kanya. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na lang yung asawa mo. Susima sa pinapakita niya at pinaparamdam sa'yo, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ka na talaga niya mahal. So bakit ka pa magtitiis sa kanya? Susima, you deserve someone better. Yung lalaking magmamahal sa'yo ng tapat. Hindi si Owen ang deserving sa'yo. Maniwala ka sa akin kaya bago pa mahuli ang lahat, isipin mo muna ang sarili mo. Total wala pa naman kayong anak kaya sa tingin ko ay walang problema kung maghihiwalay kayo. Payo sa akin ng aking kaibigan. Pag-iisipan ko Reynard basta bahala ng tadhana. Sabi ko na lamang noon sa kanya. Susima, kung sakaling iiwan mo na si Owen, huwag mong kakalimutan na nandito lamang ako. Makahulugang tugon niya. Napatingin naman ako kay Reynard dahil sa aking narinig mula sa kanya. Susima, palagi lang ako nandito sa tabi mo. At kung pagbibigyan mo lang ako, handa ko ring punan ang lahat ng pagkukulang sa iyo ng asawa mo. Pagpapatuloy pa niya. Papadudot speechless ako sa sinabi ni Reynard. Aaminin ko rin na noong mga panahong yun ay parang gusto ko nang kagatin ang tukso at mahalin siya ng tuluyan. Pero sa tuwing naiisip ko si Owen ay hindi ko maiwasan na makonsensya. Kaysa lang noon ang hiling ko sa tuwing kasama ko si Reynard. Nalayuan sana ako ng tukso dahil ayaw kong mangaliwa. Papadudot nagpatuloy ang sama ng loob ko kay Owen dahil nagpatuloy siya sa kawalan ng panahon sa akin. Ilang beses ko siyang inuunawa pero nasasagad na ako. Kaya hindi niyo ako masisisi kung matutokso ako sa ibang lalaki na higit pa na nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Oo, nagkaroon ako ng crush kay Reynard at may pagkakataong nagpantasya ako na isang araw ay magtatapat siya
ng pag-ibig sa akin. At kung mangyari man yon, ay handa na akong ipagpalit ang asawa ko kay Reynard. Hanggang isang araw ay meron nang pinagtapat sa akin si Reynard. Susima, mahal kita. Pagkatapos ay sinubukan niya akong halikan. Halos speechless naman ako noong mga sandaling yon. Pero Reynard, may asawa na ako. May asawa ka na nga pero hindi ka naman maligaya sa kanya. Iyon ang katotohanang pinaalala sa akin ni Reynard. Susima, I love you. At alam kong ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Pero Reynard, aaminin ko na minsan ay nakukonsensya din ako. Pag-amin ko naman noon sa kanya. Mahal natin ang isa't isa. Kung pipigilan natin ang mga sarili natin, tayo ang magsasuffer. Pangungumbinsi sa akin ni Reynard. Pagkatapos noon ay isa pang halik sa labi ang kanyang ibinigay nang sa ganon ay makumbinsi na niya ako. Doon ay nakaramdam din ako ng pagmamahal. At aaminin kong natukso talaga ako, natanggapin na ang kanyang pagmamahal. Ngunit ayaw pa rin akong tigilan noon ng aking konsensya. Kaya nagpasya na lamang akong magpaalam na sa kanya para umuwi. Sa kabilang banda ay laking gulat ko nang pag-uwi ko ay nadatnang ko si Owen na nag-aabang sa akin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba may trabaho ka ngayong gabi? Usisa ko sa kanya habang sinusubukan kong itago sa kanya ang naging pagkikita namin ni Reynard kanina. Masama ang pakiramdam ko. Akala ko ay may madadatnan ako sa bahay pero laking gulat ko na walang tao. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saan ka galing? Tila nanunuring tanong niya sa akin. Owen, pakiusap naman, wala ako sa mood para makipagtalo. Sabi ko na lamang habang naghihikab ako dahil sa pagod. Sino, si Reynard? Siya ba yung kasama mo kanina? Panunubok sa akin ang aking asawa. Hindi naman ako nakakibo noon dahil sa labis na pagkagulat sa kanyang sinabi. Susima, may relasyon ba kayo ng lalaking yon, ha? Kumpronta na niya sa akin. Teka, pinag-iisipan mo ako ng masama? Tanong ko sa kanya. Alam mo, yan ang isa sa mga ayaw ko sa'yo. Masyado kang seloso. Palibasa kasi natatakot kang makarma. At saka pinag-iisipan mo ako ng masama. Kung wala ka palang tiwala sa akin, sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Balik ko sa kanya. Sa puntong yon ay nakita ko na ang galit ng aking asawa. Ikaw, babae ka. Tigilan mo na ang paglapit sa lalaking yon. At kapag nahuli kitang nakikipagkita pa roon, sinisigurado ko sa iyo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Wika niya sa akin habang dinuduro niya ako. Alam mo, Owen, kung wala kang tiwala sa akin, mas mabuti pa nga siguro maghiwalay na tayo. Bigla kong nasabi sa kanya. Hindi, Susima, hindi tayo maghiwalay. Diin niya. Kung ganun pala pues magpaka-asawa ka naman sa akin. Ibigay mo ngayon sa akin ang lahat ng pagkukulang mo bilang asawa ko. Yun naman ang demand ko sa kanya. Huwag mo nga akong baliktarin, Susima. Ikaw ang may pagkukulang sa akin. Hindi ako. Sabi pa niya sa akin. Owen, sa 4 na taon nating pagsasama, kahit kailan hindi ako naging masaya sa piling mo. Bakit? Daig mo pa ang yelo sa sobrang lamig ng pagtrato mo sa akin. Puro sakit ng ulo yung ibinibigay mo sa akin. Oo, may trabaho ka nga pero kulang na kulang yung ibinibigay mong pera sa akin. Paano tayo makakasurvive niyan? At saka kahit kailan, hindi mo nabibili ang mga gusto ko. Kung tutuusin ilang beses na kitang pinagpasensyahan pero nakakapuno ka na talaga. Ngayon, naaminin ko sa'yo. Ayaw ko na. Sawa na ako sa ganitong buhay.
Nilabas ko talaga ang aking sama ng loob sa kanya. Ano ngayon ang gusto mong sabihin? Makikipaghiwalay ka na? Agad akong tumango bilang sagot sa kanya. Oo, gusto ko ng annulment o separation. Ayaw ko na. Hindi na kita mahal. Owen, pag-amin ko na sa kanya. At sino yang ipagpapalit mo sa akin? Si Reynard? Oo, si Reynard. Siya na ang mahal ko at hindi na ikaw. Isang malakas na sampalang natanggap ko mula kay Owen pagkaraang sabihin ko yun sa kanya. Walang ya kang asawa ka. Sige, sampalin mo ko, saktan mo ko. Murahin at laitin mo ko. Pero sinasabi ko sa iyo ha, hindi na magbabago pa ang nararamdaman ko sa iyo. Maghihiwalay na tayo. Diin ko naman sa kanya. Papadudot doon ay nakipaghiwalay na ako kay Owen at lumipas ang ilang araw ay nag-decide na rin akong sumama na kay Reynard. Akala ko ay magiging masaya at tahimik na ang buhay ko pero nagkamali ako. Dahil hindi ako tinigilan ng asawa ko. Panay ang pagbabanta niya sa amin. At pilit na ginulo ni Owen ang buhay namin ni Reynard, Papadudot. Akala ko naman ay ipaglalaban ako ni Reynard sa asawa ko pero mukhang iba ang mga nangyari. Reynard, bakit hindi na lang tayo magtanan? Magpakalayo-layo tayong dalawa. Pupunta tayo sa lugar na hindi tayo matutunton ng asawa ko at ng mga kamag-anak niya. Suhestyon ko sa kanya. Hindi tayo magtatanan, Susima? Seryosong sabi ni Reynard sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Ano na nga bang gagawin natin? Hanggat may relasyon tayo, hindi tayo titigilan ni Owen. Sabi ko noon sa kanya. Susima, hindi ka ba nagsasawa? Hindi ka tinitigilan ng asawa mo? Hindi ka ba natatakot sa mga pagbabanta niya sa iyo? Usisa niya sa akin. Hindi. Kahit na sabihin pa niyang dedemanda pa niya ako. Wala akong pakialam, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo. Giit ko sa kanya. Pero ibang naging sagot sa akin ni Reynard. Nakukonsensya na ako. Hindi kakayanin ang konsensya ko na may mangyari sa iyong masama. Susima, mahal na mahal kita kaya ayaw kitang mapahamak. Aniya. Naguluhan naman ako sa kanyang sinabi. Teka Reynard, hindi kita maintindihan. Diretsahin mo nga ako. Gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Diretsang wika niya sa akin. Nagulat at nanlumo naman ako sa aking narinig. Halos wala nang lumabas na salita sa aking bibig dahil hindi ako makapaniwala na sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya ay ganun lamang ang matatanggap ko mula sa kanya. Nagpatuloy naman si Reynard. Seryoso ako. Gusto ko nang itigil itong relasyon natin, Susima. Mahal na mahal kita pero kailangan kong gawin ito para na rin sa ikakatahimik ng buhay mo. Katwiran niya sa akin. Hindi ko naman maitago noon ng disappointment ko sa kanya. Akala ko ba ipaglalaban mo ko yung pagmamahala natin? Duwag ka pala. Yun na lamang ang nasabi ko sa kanya. Papadudot, pagkatapos noon ay iniwasan na ako ni Reynard hanggang sa tuluyan ng natapos ang lahat sa amin. Siyempre sobra akong nasaktan lalo na't minahal ko na siya ng lubos. Pero nagdesisyon pa rin akong mag-move on. Mahirap sa una pero sa tulong ng mga kaibigan ko. Lalo na si Aljen ay unti-unti ko ring nakalimutan si Reynard. Samantala isang gabi ay muli kaming nagkaharap ni Owen at agad kong sinisi siya sa paghihiwalay namin ni Reynard. Alam kong tinakot mo si Reynard para hiwalayan ako. Pag-akusa ko naman kay Owen. Samantala ay nasurpresa naman ako nang hindi niya yon itanggi. Binawi ko lang sa kanya ang alam kong pag-aari ko. Matagal na tayong tapos, Owen. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na ayaw ko na? Suko na ako sa relasyon natin. Pagod na ako sa sitwasyon natin. Insist ko noon sa kanya. Mahal pa rin kita, Susima.
Handa akong gawin ang lahat makapagsimula lang ulit tayo. Please, isalba naman natin ang relasyon natin. Ang matagal nang pinagsamahan natin. Oo, nagkamali ako sa iyo pero nakaraan na yun. Handa akong magbago, Susima. Kaya nakikiusap naman ako na bigyan mo naman sana ako ng another chance. Hindi naman ako nakakibo noon at nanatiling nakatitig lamang sa kanya. Nagpatuloy naman noon ang aking asawa. Makinig ka sa akin, layuan mo na si Reynard. Ako ang asawa mo. Ako lang ang may karapatang magmahal sa iyo. Kung ano man yung ibinibigay ni Reynard sa iyo, handa ko yung pantayan o higitan pa. Please, hayaan mo kong bumawi sa iyo. Papatunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, sabi pa niya sa akin. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang din ako. Oo, hindi ka nga nangaliwa pero binabaliwala mo lang ako. Yon ang pangamba ko sakaling bigyan ko siya ng second chance. Kaya ako lang nagawa yon kasi sobra akong abala para sa kinabukasan natin. Katwiran naman niya sa akin. Kinabukasan? Hindi ko kailangan ng pera kung ganyan naman ang trato mo sa akin. Pahayag ko sa kanya. Siguro ngay nagkulang ako ng oras sa iyo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na kita mahal. Pagkatapos noon ay huminga muna siya ng malalim bago niya inabot sa akin ang isang mahalagang dokumento. Susima, kaya ako madalas na mag-overtime dahil dito. Teka, titulo ng lupa? Gulat na gulat kong wika sa kanya. Nakabili na ako ng bahay at lupa. Yan yung katas ng paghihirap ko sa trabaho. Naisip ko kasi na hindi habang buhay mangungupahan lang tayo. Susima, kaya ako nawala ng oras sa iyo kasi nagtrabaho talaga ako. Mabuti para makabili niyan. Hindi ba matagal mo nang pangarap na magkaroon ng sariling anak? At lupa, yan na ang katuparan ng mga pangarap mo. Seryosong pahayag sa akin ni Owen. Sa puntong iyon ay naiyak na ako. Owen, pero hindi mo iniisip na sa kabila ng pagsusumikap mo para makabili ng bahay mauuwi lang din sa wala dahil sa kawalan mo ng oras sa akin. Owen, hindi ko kailangan ng bahay at lupa o kung anuman. Ang kailangan ko lang ay ang pagmamahal mo, ang pagiging asawa mo. Katwiran ko naman sa kanya. Sorry kung naging pabaya akong asawa. Hindi ko lang kasi alam kung paano mag-budget ng oras. Pero pinapangako ko, hindi ko na uulitin to, Susima. Mahal na mahal pa rin kita. Paniniguro naman ni Owen sa akin. Hiwalayan at kalimutan mo na si Reynard. Sumama ka na ulit sa akin. Pangungumbinsi sa akin ang aking asawa. Sa huli pumayag na rin ako. Muli kong binigyan ng second chance ang aming pag-iibigan. Papadudot, sa totoo lang ay nakukonsensya ako noon dahil nagkamali ako ng hinala sa aking asawa. Iniisip pa rin pala niya ang kapakanan ko. Nahihiya ako sa sarili ko kasi nauwi pa ako sa pangangaliwa. Pero sa kabilang banda may mali din naman si Owen dahil syempre hindi naman pera ang importante sa isang relasyon kundi ang pagmamahal at pagkakaintindihan. Sa ngayon, papadudot, ay maayos na ulit ang takbo ng relasyon namin. Wala pa rin kaming anak ngunit masaya na rin kahit papaano. Mas naging maunawain na rin ako sa asawa ko habang siya mas naging open siya sa akin. Sana po'y magpatuloy ang pagmamahala namin kahit na dumating pa ang ilang pagsubok sa buhay namin. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-upload. Alam kong marami ang makakarelate sa aking istorya. Muli maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Susima. Maraming salamat, Susima, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa Papa Dudut YouTube channel. Tama ka, aanhin mo naman ang pera at bahay at lupa
kung nawalan ka naman ng pagmamahal sa kanya dahil sa panlalamig niya sa iyo. Hindi katwiran na busy ka sa trabaho para mawalan ka ng oras sa iyong asawa o sa iyong kasintahan. Isipin kasi natin na hindi pera at material na bagay ang nagpapasaya sa isang relasyon, kundi ang physical at emosyonal na pagbabahagi mo sa isang tao. Hindi naisip ni Owen na aanhin niya ang bahay at lupa kung mawawala naman ng pagmamahal sa kanya ang kanyang asawa dahil sa kawalan niya ng oras para dito. Para maging matatag ang isang relasyon, kailangang maglaan tayo ng oras para sa ating mahal. Huwag natin silang pabayaan at iwanan ng nag-iisip o nagdududa. Sa pagbibigay natin ng oras at atensyon sa ating mahal, ay pinapakita natin na mahalaga sila sa buhay natin. Kaya nga sa mga ka-online natin na nakikinig, spend some time with your loved one. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.